Ito mga sir, meron naman tayong uoperahan. Pero yung pag-uopera natin dito, yung sa part lang ng radiator, saka yung water pump. Kasi issue kasi nito mga sir, ay kalawang yung laman loob ng radiator nya. Uy, takbo na, wala siya. Yan. Tapos yung takip, ito yung takip nya, ayan, kalawang. Tapos di-drain muna natin yung kanyang coolant or yung kalawang. Ayan, tanggalan muna natin. Ay, matigas. Ayan, gamit tayo ng pliers kasi matigas. Okay, ayan, tanggalan natin yung laman nito. Para makita natin. Ay, yun oh. Ito mga sila pinagawa niya na to, nilinisan lang yung kanyang receiver. Pero ano, ganun pa rin. Yan. Kaya kapag ganito yung naging problema ng motor din yung mga sir, matik tatanggalin natin to. Tanggalin din natin yung water pump. At yung pinaka-hose doon sa ilalim, i-check din natin yon. Baka kasi meron pang kalawang. Hindi ko alam kung saan nang galing to. Kasi hindi naman siya ano eh. Dati ba nag-ano to? Nag-umapaw? Yung kulan? Wow. Dati. Hindi ka naman nagsasali ng tubig. Puro kulant yan. Anong kulan gawin mo? Yung Top 1 na kulan. May mga ganun na ano na kulan kaya nagkaganito. Pero mas maganda kung lilinisan muna natin to, tatanggalin natin yung water pump para ma-check din natin yung thermostat nya. Minsan din kasi doon din ang gagaling yung kalawang or doon sa makina, doon sa block. Kaya obligado tatanggalin natin to, tanggalin natin yung water pump para malinisan natin. Tapos uobserbahan yan uli kung same pa rin na ganyan pa rin yung lalabas after natin mag-drain uli. Okay, tanggalin muna natin. Ito mga sir, natanggal ko na yung water pump. Ito pala mga sir, hindi po naghahalo yung coolant at saka langis. Malinis po yung kanyang makina. Makikita nyo naman yan kapag kasame ng issue nitong motor na ginagawa natin at sa motor ninyo. I-check nyo lang to. Kuha tayo ng pliers. Yan, check natin. Yan, dapat ito magkalawang din. Tapos mag-aano rin daw, maggagatas kung naghahalo yung coolant sa langis. Meron din ako na-encounter nito na same sila ng problema. Pinagkaiba lang nila nung unang mga nagawa ko nito. Kulay puti naman yung umahalo, kumbaga nahaluan siya ng langis kaya nagpuputi siya. Dito kalawang. Yan, chinik ko na yung goods naman yung makina. At natanggalan na natin yung water pump kasi i-check din natin yung water pump na yan. Pati yung thermostat, i-check natin, tatanggalin yan. Kung bakit ganito. After natin ma-check yan, siyempre ilinisan natin to. Pati yung radiator, lilinisan din natin. At yung reserve nito, parehas din. Ayun, may kalawang din. Ayan, lagi lang ganyan ang ganyan. Minsan din mga sir, nasa nasa kulan. Kapag hindi maganda yung coolant na gamit mo, isa rin po yan kapag nainitan na yung coolant, naggaganyan yung kulay nya. Pero hindi muna tayo magbabasihan doon. I-check muna natin tong itong radiator saka itong water pump para malinisan na rin natin yan. Yan, pati yung sa hose. Yan, kalawang din. Mamaya maglilinis tayo dyan. Bubuhusan ko dito ng tubig na malinis para lumabas yung kalawang. Dito tayo magpapadaan naman sa ibabaw para ma-flushing yung sa pinakailalim. Ayan, mali, bibiyakin na natin to. Check muna natin tong water pump nya.
Ayan, ito tanggalan na natin. Kinalawang yung ating water pump. Mukhang sakulan lang ito mga sir. Yung thermostat, ito naman yung kanyang loob. Ayan, di nag-auto-focus. Ayan, okay naman. Talagang nahalo lang ng galong kulay. Malamang nasa kulan ito mga sir. Hindi ito sa makina. Kaso tinanggal na rin natin kasi kinalawang nga. Para malinisan natin yung thermostat natin saka yung water pump. Panglilinis ko nito mga sir, sabon din saka tubig babanlawan, pati yung radiator, pati doon sa sa loob ng makina. Dito padadaanin natin diyan. Ilinisan natin tapos after natin malagyan ng ng panibagong kulan, i-check natin kung same pa rin yung kulay na lalabas. Yan pa ito, ilinisan natin. Okay, linisan ko muna ito mga sara. I-steel brush ko to, ilinisan ko hanggang dito. Ito sasabunin para para malinis pati yung sa sa radiator. Okay, ito mga sir, linisan na natin to kasi masyadong ito. Ayan. Para matanggal yung tapos alog-alogin natin yan, pati ito uhugasan din natin to. Kaya pati yung takip tatanggalin natin yung kalawang niya. Ito mga sir, pwede nyo siyang basahin tapos mamaya hanginan natin yan. A-apply natin uli ng langis yan dito, hahanginan naman natin yan. Kaya okay, matakot kayo naman isira yan pag yung niya. Tapos gagamit tayo nito, sasabunin natin ito mabuti. Siguro picky yung kanyang nabiling kulan kaya nagkaganyan, kasi hindi naman umaapaw, pero yung issue nito dati kasi mga sir, umaapaw. Ngayon pinagawa niya, tapos after ng pagkakagawa naging ganyan na. Isa nasa kulant yung problema nito mga sir. Pagka picky yung kulan, ayan, ganyan na yung mangyayari. Kaya kapag tubig naman yung nilalagay ninyo, minsan kinakalawang dahil ang tubig bakal ito, magkakaroon siya ng parang kakalawangin yan, ibabato nyo sa radiator, kalawang din. Kaya ganun yung nagiging nangyari. Kaya linisan ko muna ito mga sir. Yan mga sir, linisan natin yung radiator, pero yung kanyang water pump, sinabihan ko na si sir na magpalit na kasi malambot na yung mechanical seal na dun sa loob. Kaya ang ginawa ko, meron akong isa pang water pump na yun na lang yung ibibigay ko sa kanya. Goods na goods pa yan kasi yun sa kanya kasi mga sir, baka after natin malinisan ito, baka maghalo na yung langis sa kulan kasi yung lambot nang ikutin yung kanyang yung water pump. Kaya binigyan ko na siya ng water pump na okay, goods na goods. Yung radiator yan, natanggalan ko ng ng kalawang, tapos nalinisan ko na rin dito. Yan, nalinisan ko na rin. Kaya nilagyan ko siya ng flat screw para tumapon dyan yung yung gasolina, yung ginamit kong pang buhos. Tapos ilang beses kong ginasolinahan, tapos hinanginan para mawala yung kulan na nakakalawang. Kaya sasalpak na natin to, tapos titisting natin. Bali 2 drain din tayo ng ng kulan
para malinis na malinis. Doon tayo kasi magbabasyan uli mga sir. Ayan, salangan natin yung ating radiator, water pump saka radiator. Ayan, tanggalin natin to. Yan, tusok ko yan dun sa hose dun sa black para bumaba dahil nga nakabaluktot ng pataas yun. Kaya kinalangan ko siya para bumaba yung yung tubig na ginagamit kong panlinis. Lagyan natin, tapos lagyan natin din yung kanyang radiator. Ayan, nakabitan na ni Kapulong yung radiator saka water pump. Susunod naman natin ilalagay yung coolant para mag-base tayo kung same pa rin yung coolant. Yung reserve, nililinisan pa rin natin. Huwag mo nalinisan yan, pagka muna bago. Oo, bagong motor. Yan, kahit umayan na sa reserve. Ayan, pinapanda lang natin ito mga sir para mapa-rotate natin yung ma-rotation natin yung coolant na nilagay natin. At i-check natin yung receiver naman na lagayan, sinugasan din natin kasi kahit doon mayroon din doong kulay kalawang na kahit hindi naman galing dito pero nagkakalawang pa rin, kaya nilinisan din natin. Tapos maya maya i-drain natin to, painitin natin mabuti para makita natin. Siguradong mayroon pang konti ito dahil manggagaling doon sa kabila sa makina. Kaya painitin muna natin to, tapos mamaya mag-drain tayo. Ayan, i-drain muna natin, patay muna natin. Nasa yung susi kaya tumutunog. Yan, nalinisan na yung yung reserve niya, tapos na ibalik na rin natin diyan at yan, nilagyan natin ng coolant. Kulay green na siya. Dati kasi walang walang green, iba yung kulay. Kaya i-drain natin, tapos salin na natin ng coolant uli. Tignan natin kung same pa rin. Hindi na bubulwak yan kasi may takip sa ibabaw. Yan na, may pa yan. Diba? Diba? Kaya nga, ganyan mo muna. Sakong-sakto yan. Yan, green na yung niya, coolant niya. Ginamit natin coolant yung EcoCool. Drain muna natin, tapos maya salin na natin uli. Ayan, tanggalin natin yung takip para bumaba yung coolant. Ayan, doon siya kulay kalawang. Green na siya. Ayan, tapos sasalin na natin ng coolant. Ayan, sasalin na natin ang coolant. Hanggang kuwan mapuno. Ayan, sarado mo lang. Ayan, yan natin yung takip. Tapos yan, nasa level na yung coolant natin. At ibabalikan natin yung upuan dahil okay na tayo dito mga sir. Yun. Oh, yan, okay na.
Yan. Yun lang kayo yung mga sir. Same lang din kayo ng problema nito. Gawin lang kung ano yung gawin ninyo. Tanggalin nyo at linisan lahat.